salamat talaga sa'yo at tinalakay mo tong 7 peso per kilo. Para po dun sa mga hindi nakakaintindi nito, ito na po ang pagkakataon dahil sa kanila na po galing mismo itong video na ito na sinisira po nila itong sinabi ni Tatay Duterte. Dito po malilinawan kayo. Kaya i-share nyo po itong video na to bago ka sana nag-post. Inalam mong mabuti at inanalyze mo kung ano talagang ibig sabihin nung sinabi ni Tatay Duterte. Para naman hindi kayo nagmumukhang tanga mga vlogger ng loyalista. Eto panoorin at pakinggan, i-analyze na mabuti kung anong sinabi ni Tatay Duterte para hindi kayo magbukang tanga. Anong sinabi? Reduce the price up to 7 pesos per kilo. Lalo nyo lang tuloy, inilalaglag itong amo ninyong si Bongbong Marcos Jr. Duterte pa rin! Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ako po ay nagpapasalamat dito po sa page na ito mga lodi dahil tinalakay niya ang about dito po sa 7 peso per kilo daw po ni Tatay Duterte. Yan daw po ang kasinungalingan ni Tatay Duterte nung siya po ay nanungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. At dahil po dito sa page ni Atty. Larry Gadon 2022, malalaman nyo po sa aking page kung ano po talaga ang katotohanan dito at siya pa po mismo ang naglaglag kay Bongbong Marcos Jr. dito po sa 20 peso per kilo na bigas. Alak ng tinapay naman, kung sinayar po ba din nyo tong page na to o vlogger na to mga lodi na nagtatago po sa blankong mukha ni Gadon, ang pangalan pa nito ay Atty. Larry Gadon 2022, hindi na po siya attorney. Na-disbar po siya. Mag-change name na po kayo kung idol nyo po yan si Atty. Si Gadon. Pinapahamak nyo lalo ang inyong amo na si Bongbong Marcos Jr. sa mga ginagawa nyong post. Ano to? Wala na kayong maisip na iba kaya ganito yung pinopost ninyo at ito po talaga ang katotohanan dyan. Tatalakayin natin to. Salamat talaga sa'yo at tinalakay mo tong 7 peso per kilo. At eto pa, pinakita talaga nila ang buong video kung paano po sinabi ni Tatay Duterte ang 7 peso per kilo. Para po dun sa mga hindi nakakaintindi nito, ito na po ang pagkakataon dahil sa kanila na po galing mismo itong video na ito na sinisira po nila itong sinabi ni Tatay Duterte. Dito po malilinawan kayo. Kaya i-share nyo po itong video na to nang masupalpal po yung mga taong panay putak po sa comment section na paano na lang yung pinangako ni Tatay Digong ninyo na 7 peso per kilo. Ang hihina talaga ng mga jutak nitong mga loyalistang tanso mga idol. Pasensya na, hindi ko naman sa nilalahat. Yung iba talaga may utak naman. Pero itong page na to, kung sino man may-ari nito, kung hindi ba to si Larry Gadon, mahiya-hiya ka naman. Tara, puntahan natin mga idol. Ito pa yung page mga idol nung Atty. Larry Gadon 2022 na meron 767,000 followers. Tapos yung following isa na lang. Eto pakita ko po sa inyo. Para sa inyong kaalaman, pinost niya po ito. Sabi niya dito mga idol, lakayan natin ng konti para makita ninyo. Ito ang totoong bangag. 7 pesos daw per kilo. Bangag talaga. Puon ninyo. Bago ka sana nag-post, inalam mong mabuti at inanalyze mo kung ano talagang ibig sabihin nung sinabi ni Tatay Duterte. Para naman hindi kayo nagmumukhang tanga mga vlogger ng loyalista. Tapos yung mga tansong talangka naman, no. Napaghahalataan talaga kung gaano kaliliit yung mga gamunggo ninyong jutak. Ito, panoorin nyo mabuti mga idol at intindihin mabuti kahit na meron po nilagay dito na reduce the price of the rice by up to 7 peso per kilo. Eto panoorin at pakinggan, i-analyze na mabuti kung anong sinabi ni Tatay Duterte para hindi kayo magbukang tanga. To a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform which I have certified as urgent today. Anong sinabi? Reduce the price up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Yan, sana naman naintindihan nyo yun
reduce the price up to 7 peso per kilo. Kumbaga, yung price po na original, bababaan lang po o maminusan lang ng 7 peso per kilo. Grabe naman, hindi nyo maintindihan yon. Tingnan nga natin kung ano po yung mga comment dito. Oh, eto ha. Buti pa po yung mga nagko-comment na intindihan. Eto, bobo nung nag-post nito, hindi yata naintindihan. Ibig sabihin nung 7 pesos na ibabawas bawat kilo ng bigas. Halimbawa, in-explain pa ha. Grabe. Kahit grade 1 siguro mga lodi, alam mo yung ibig sabihin nito eh. Minus lang naman eh. Kumbaga daw, halimbawa, 45 per kilo ng bigas. Maminusan lang po natin ng 7, magiging 38 per kilo na po yun. Ganon ba talaga kakitid ang mga jutak, itong mga tansong vlogger ni Marcos Jr.? Yung mga sumusuporta po sa administrasyon na to? Huwag niyo naman po masyadong ipangalandakan na ang bababa po ng mga IQ ninyo. Pati pag-intindi sa sinabi ni Tatay Duterte, hindi nyo pa magawa. Lalo nyo lang tuloy, inilalaglag itong amo ninyong si Bongbong Marcos Jr. Ano ba yan, Marcos Jr.? Hindi mo ba nabibriefing yung mga vloggers mo? Lalo ka nilang dinidiin. At lalo pong naaalala ng mga tao yung 20 pesos per kilo ni PBBM ninyo. Ano ba yan, Larry Gadon? Ay, Face ni Gadon. Dapat, bago ka nagpo-post, inaalam mo muna sana kung ano magiging epekto o resulta ng mga pinopost mo. Hindi yung, porque nakita mong negative agad sa mga Duterte, ipopost mo. Yun pala, ito yung magiging dahilan kung bakit lalong bumabagsak itong idol ninyong si Marcos Jr. dahil sa kagagawan nyo rin yan. Ang jologs talaga eh. Peruin mo, mag-caption ka ba naman ng ito ang totoong bangag? 7 peso daw per kilo ng bangag talaga po ninyo. Pero hindi inintindi kung anong nilalaman nung video ni Tatay Duterte na 7 peso yung babawas sa total price yun eh. Anak ng tinapay. Pero ito totoo dyan ha, para sa inyong kaalaman, ito po yung pangako ni Bongbong Marcos Jr. bago po siya nanalong presidente ng ating bansa. Sabi niya po dyan, posible daw po mangyari kapag naupo siya na magkaroon po tayo ng 20 peso per kilo na bigas. At yun ang totoong sinabi niya. Sige nga, depensahan mo yung 20 per kilo na bigas na pangako ni Bongbong Marcos Jr. para sabihin mong bangag itong si Tatay Duterte. Ito talagang tunay na jungag. Itong amo ninyo. Kasi nagpapangako-pangako siya nung eleksyon. Tapos nung nanalo na, wala naman nangyaring pagbaba ng bigas. Kung meron man, yun yung mga tinatapal nila mga bigas, nilalagay nila sa mga lugar-lugar na sila rin po ang bumili para maging 29 per kilo ng bigas. Pero ang totoong price po talaga mga lodi, nasa 50, 40, 57, 59. Wala pong tigbe 20 per kilo na bigas. Kung meron 29 sa kanila lang po yun. Kumbaga parang pinalabas lang po nila na meron talaga pero wala dahil sila po ang bumili. Anak ng tinapay naman, oo. I-briefing nyo naman po yung mga vloggers ninyo, Bongbong Marcos Jr., lalo po kayo nakakahiya. Imbis na makatulong sa pagtaas ng ratings inyo, lalo pong bumagsak. Oh, alam nyo na mga lodi ha, yung about po sa 7 peso per kilo daw po ni Tatay Duterte na binabasag po nila dito po sa 20 per kilo na bigas ni Bongbong Marcos Jr. Babawasan lang po ni Tatay Duterte. Yun po yung plano. Sa total price, kunyari nga po, in-explain nung nag-comment, kung 45 per kilo ng bigas, babawasan lang po ng 7 pesos. Yun po ang magiging resulta. Hindi po yung nangako na magiging 20 per kilo ng bigas po kapag siya po ang nanalong presidente. O, ayan ha. Sana naman po naliwanagan na kayo. Para po sa mga bulag-bulagan, bingi-bingihan dyan, ito po ang katotohanan. Huwag nyo na pong ipilit yung gusto ninyo na pinangako ni Tatay Duterte na magkakaroon tayo ng 7 peso per kilo na bigas. Walang ganon. Hindi po jologs yung aming Pangulo na si Tatay Duterte. Hindi po siya jungag. Hindi po siya bumabagis. Oh, bakit nagagalit kayo? Oh, ba't ayaw po magpa-drug test? Ba't ayaw po magpaputol ng buhok para matest? Dahil nga, sa tingin natin, totoo yung paratang ni Tatay Duterte sa kanya. Dahil kung hindi yan totoo, matagal na niyang ginawa yan mga idol. Dapat hindi mo hinihindihan yung mga gusto ng sambayan ng Pilipino. Tama ba?
So, ayan mga Lodi, hanggang dito lang po uli. O, briefing nyo na yung mga, ano nyo ha, yung mga vloggers nyo dyan, para hindi naman kayo masyado napapahiya. Lalong-lalo na may mabilis maniwala mga tansong talangka, kayo rin ang nagiging kawawa sa huli kasi naniniwala kayo sa hindi naman mga totoong balita. O, stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin!